Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ng maalis ang red tape, mas pinalakas pa ng ARTA ang kanilang mga programa sa bansa. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing red carpet ang red tape sa bansa, patuloy ang Anti-Red Tape Authority o ARTA sa kanilang mga programa katulad na lamang ng mga town hall meeting, hindi lamang sa mga ahensya ng gobyerno, kundi maging sa local government level. Pinangunahan ni Secretary Ernesto Perez, Director General ng ARTA, ang ikalawang town hall meeting kasabay ng kauna-unahang Ease of Doing Business o EODB orientation sa San Fernando, Pampanga. Ayon sa kalihim, patuloy ang progreso ng kanilang kampanya laban sa red tape sa bansa dahil patuloy ding nadaragdagan ang mga ahensya ng pamahalaan na sumusunod sa tamang proseso pagdating sa pagpapaabot ng serbisyong publiko. Sa pangunguna po, ang nag-guidance of our President, maganda po ang ating laban sa red tape. With the streamlining of processes and digitalization, we will be able to remove unnecessary requirements and less human intervention. Sa utos kasi ni Pangulong Marcos, dapat na tuluyang maalis ang red tape na pumipigil sa mga industriya at palitan ito ng red carpet na makakapag-engganyo ng kapital mula sa foreign at domestic investment na magbibigay ng malaking ambag sa ekonomiya. Giit ni Secretary Perez, kapag sumusunod sa legal at tamang proseso ang mga ahensya at lokal na pamahalaan, mas makahihikayat din ito sa mga kababayan nating nais magtayo ng kanilang sariling negosyo. Hindi na nyo po kailangan ng fixer, kailangan nyo ng, kasi di ba normal sa atin, tayo, tatanong natin kung may kakilala ba tayo sa ahensya na to o sa LGU na to. Hindi na po kailangan. Dahil sa amin po sa batas, sino man na dumulog sa ating ahensya ay dapat na kino-consider as important person. Mahalaga din, naganap itong sinusunod sa mga lokal na pamahalaan dahil dito anya nasusukat kung epektibo ang kanilang mga programa laban sa red tape. If you are able to implement our programs, initiatives from the barangay level, then we are assured na talagang magiging successful yung ating programa. Especially with the vision of the President o may bagong Pilipinas. Tiniyak naman ng alkalde ng San Fernando, Pampanga na ang kanilang mga proseso, partikular sa serbisyong publiko, ay sumusunod sa mga probisyon ng EOBD. Ano pat ina-update ito at dumadaan sa review taon-taon. Nagkakandak po tayo ng regular orientation at nagpapalaganap ng IEC materials ukol sa Citizens Charter at RA 11032 para lalo pong maging aware ang ating mga kliyente at empleyado ukol dito. Nais ng ARTA na magsagawa ng town hall meeting sa buong bansa. Target ang Bicol Region, gayon din sa Cordillera, Eastern at Western Mindanao Region. Lumagda rin sa kasunduan ng ARTA at ang Nuclear Government Center Corporation para sa National Government Administrative Center o NGAC na magiging government hub sa Capas, Tarlac. Kasama ang Bases Conversion and Development Authority at iba pa mula sa pribadong sektor para tiyakin natatalima din ito sa mga probisyon ng RA 11032 o ang Ease of Doing Business ng pamahalaan. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.